Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilihin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga ito. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga labis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburlan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi po ng ilang mga eksperto, may 500 taon bago dumating si San Juan Bautista. Halos 500 taon na walang propeta. At nang matapos ang 500 taon, isinugo na at dumating si Juan Bautista. Sa mahabang panahong ito, marami ng kaguluhan, marami ng pagkagutom, marami ng pananabik ang mga tao. Una, sa salita ng Diyos. Pananabik sa maraming bagay, hinggil sa pagdating ng Mesiyas, at talagang ito'y naroroon yung kanilang pagkauhaw, pagkagutom sa mga karamdaman o kagalingan sa iba't ibang karamdaman, pisikal man o pangkaluluwa o espiritual. Kaya ang lahat ng ito ay unti-unting tinugunan ni Jesus. Kaya nga maraming tao ang sumunod kay Jesus
Saan man siya mapunta, saan man siya pumaroon, lagi niyang kasunod ang makapal na tao. Tanda ng pagkauhaw, tanda ng pagkagutom, sa salita ng Diyos, sa kagalingan ng kanilang mga iba't ibang uri ng karamdaman, maging pisikal o pangkaluluwa. Kaya nga po, ito yung dahilan na nakita natin kung papaanong ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa atin. Sa hirap ng buhay natin, sa anumang aspeto at sitwasyon ng buhay natin, naroon ang Diyos, tumutugon siya sa ating pangangailangan. Dangan nga lang, ang tao, marahil hindi ito nararamdaman sapagkat siya'y punong-puno ng kanyang sarili. Punong-puno ang tao ng kanyang sarili. Kaya hindi makita yung kahalagahan ng presensya, yung pakikiisa, yung pagdamay ng Diyos sa buhay niya. Kaya po ito yung una nating pagnilayan na kung saan walang bagay na hiningi ang tao na hindi tinugon ng Diyos. Lalo't ang tao kinakailangan nito at makabubuti sa Kanya. Ikalawang bagay, 3 tao ang magbibigay sa atin ng isang larawan at iba't ibang pananaw sa buhay. Una, malinaw naman po, sabi ni Jesus, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Malinaw na sinabi lang ito ni Jesus ayon kay San Juan, sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Kita po ninyo, saan tayo bibili? Unang tugon at marahil ay tugon na hindi pinag-isipan. Ito'y isang tugon ng taong sarado agad. O yung sinasabi natin sa ating terminology ngayon ay negative agad. Sa anumang sitwasyon, sa anumang krisis, negative agad. Para bagang wala ng pag-asa. At ito yung ipinakita ni Felipe. Sabi ni Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga taong iyan. Period. Tapos kay Felipe ang problema. Walang solusyon. Walang solusyon para sa kanya. Ngunit, iba yung pananaw naman ni Andres na nagsalita, na nagbigay ng pag-asa. Hindi man buo, pero meron siyang ibinigay o at least may natanaw siyang pag-asa. Ano ang sabi ni Andres na kapatid ni Simon Pedro? Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Binigyan niya ng pag-asa. Ipinakita niya na baka ito'y sakaling makatulong. Pero naroon pa rin yung pagdududa. Ginastify pa rin niya yung 5 tinapay at 2 isda. Sabi niya, ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Pero ang maganda roon kay Andres, nagbibigay siya ng kanyang initiative. Gumagawa ng paraan kahit papaano. Marahil nandoon yung pagdududa, gaano nga naman ito? Pero tandaan po natin, anumang liit ng pananampalataya natin, anumang liit na nakikita nating pag-asa, ang mahalaga, may natatanaw tayo. May maliit o malaking pag-asa, mahalaga po yon. Dahil doon pumapasok yung maraming himala ng Diyos, lalo na doon sa mga taong gaano mang kaliit ang pananampalataya, ang mahalaga, meron siyang pananalig. Ang mahalaga, meron siyang ginagawa. At doon papasok yung mga himala, doon papasok yung grasya ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, anumang hirap at sitwasyon na mayroon tayo ngayon, tayo man ang pinakasadsad, tayo man ang pinaka-down na down, subasob na subasob,
sa problemang ating pinagdaraanan, meron pong pag-asa. May Diyos na kasama tayo. May Diyos na tumutulong sa atin. Ang mahalaga, pinaniniwalaan mo ba ito? Ang mahalaga, pananaligan mo ba yung kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos na may magagawa siya sa iyo sa sitwasyon mo ngayon? Yun yung ibinigay ni Andres. Pero bukod tangi itong bata na ibinigay ni Andres, anong ginawa ng bata? Ibinigay ng buo yung 5 isda, yung 5 tinapay o 2 isda. Ibinigay niya nang wala ng tanong. Ibinigay niya nang walang pasubali. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili. Ipinagkaloob niya anuman ang mayroon sa kanya. Maliit na bata, may significant. Mayroong simbolo. Maliit sa sitwasyon. Sa buhay po natin, tayo man ang pinakaabang-aba. Meron tayong ibibigay. At sa ating pagbibigay ay dapat kalakip yung pagtitiwala, yung pagmamahal. Magbibigay tayo ng may pagmamahal. Hindi mahalaga kung maliit o malaki yung ating ibinigay. Ang mahalaga, yung disposisyon natin ng pagbibigay. Yung disposisyon natin ng pagsusurrender ng ating sarili sa Diyos. At yun yung ginawa ng bata. Isang larawan ng bata, isang larawan ng isang sitwasyon sa buhay natin na anumang sitwasyon, pinakamababa man, pinakamahirap man sitwasyon, may magagawa pala ito. At dito pala papasok yung mga himala. At dito papasok yung biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, walang mahirap na hindi makapagbibigay at walang mayaman na hindi makatatanggap. Lahat tayo tumanggap ng abot-abot na biyaya. Lahat tayo pinagpala. Kaya walang dahilan para ang ating manampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay manamlay. Gaano man kadilim ang hinaharap natin ngayon, gaano man kahirap ang ating sitwasyon, ang mahalaga, yung disposisyon natin na tinatanggap natin ang sitwasyong ito at sa pagtanggap natin, nakikita natin ang Kristong muling nabuhay, kaagapay natin. At yun ang magbibigay lakas ng loob sa atin upang tayo'y makapagbigay ng buong buo sa Kanya bilang Kanyang lingkod. At ganon, sa 2 bahagi, dinampot ni Jesus ang tinapay at isda, pinagpira-piraso, ipinamahagi, nagpasalamat sa Ama. Ito yung diwa ng Eucharistia na ating dinadaluhan, na patuloy nating pinagsusumikapang maisabuhay. Tulad ng bata, handang magkapira-piraso o handa tayong magpasalamat sa Diyos anumang bagay meron sa atin. At anumang bagay na ito, gaano man kaliit, mahalaga, pinagpira-piraso natin na ibabahagi natin. Yung pagbabahagi ng may pagmamalasakit, pagbabahagi ng may pagmamahal. Sapagkat maraming tao nagbibigay, walang pagmamahal. Iba po iyon. Pero iba yung nagbibigay ng may pagmamahal, ng may pagtitiwala. Mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa tulong ng ating mahal na pintakasi si San Nicolas, kaisa ng ating mahal na Maria, hilingin natin sa mahal na Diyos na tayo'y Kanyang biyayaan. Biyaya na makita natin sa puso, sa isip natin, gamit ang lente ng ating pananampalataya, na kaisa, kasama ko pala ang Diyos. At kaisa, kasama ko ang Diyos, naroroon, tinutulungan niya ako, inaagapayanan niya ako. At ito ang nagiging dahilan ng aking pagbibigay ng aking sarili sa Kanya at sa iba, sa kapwa, upang maging ganap ang aking pagsunod sa Diyos na mapagmahal. Amen.